Kung kukunin mo ang buong 13 tuldok 8 bilyong taon ng kasaysayan ng ating universo at pipisilin ito sa isang kalendaryong taon lang, 365 araw, ano kaya ang itsura nun? Kailan mabubuo ang ating araw? Paano naman ang daigdig? At siguro ang pinaka-exciting, kailan papasok ang mga tao? Sa sukatang ito, isa segundo ay katumbas ng 437.6 na taon. Kaya balikan natin mula Enero 1. Hating gabi ng Enero 1 at kakasimula pa lang ng ating kosmiko kalendaryo at nagsimula ito sa isang malakas na pagsabog. Yung universo na tuldas natin ay nagsimula sa Big Bang. Isang walang hanggang init at siksik na tuldok ang nagsimulang mabilis na lumawak. Ang paglawak na ito ay nagpalaki sa universo ng mas mabilis sa liwanag sa saglit lang. Sa puntong ito, sobrang init ng universo para mabuo ang kahit pinakamaliit na subatomic particle. Habang lumilipas ang panahon, lalamig ito at mabubuo ang mga quark at electron. Pundasyon ng material. Yung mga quark ay bumubuo ng proton at neutron na bumubuo rin sa atin. Pagkalipas ng 14 na minuto at 28 segundo, lumamig ang universo kaya't nahuli na ng mga electron ang orbit sa paligid ng mga nukleo ng atomiko. Ito ang bumubuo sa pinakaunang mga atomo, hydrogen at helium. Diyan ang mangyari ito, ang pinakaunang liwanag sa ating universo ay lumabas. Ang cosmic microwave background radiation na maaring nating matukoy ngayon. Pero wala pang mga bituin noon. Ang pangyayaring ito ay unang nagbigay ng mahinang kulay kahel na liwanag sa universo na tumagal ng mga 3 milyong taon bago ito lumipat sa mga wavelengths na hindi na nakikita na nag-iwan sa universo sa ganap na kadiliman sa loob ng milyon-milyong taon. Pumasok ang universo sa tinatawag na Dark Ages sa puntong ito. Walang liwanag na nalilikha sa universo. Madilim at malungkot lang ito. At pagkatapos naman ng Enero 8 may nangyaring maganda. Mula sa gas at alikabok na nilikha ng Big Bang, nagsimulang kumilos ang grabidad at binuo ang mga unang bituin. Ang mga bituing ito ay lubhang naiiba sa ating araw na binubuo lamang ng 75% hydrogen at 25% helium. Ito ay dahil gumagana ang mga bituin sa pamamagitan ng pagsasanib ng magagaan na elemento upang maging mas mabibigat na elemento sa kanilang core na bumubuo ng mga metal na nakikita natin sa universo ngayon. Dahil ito ang unang bituin sa universo, walang paraan gumawa ng mas mabibigat na elemento bago ito. Isang nagwawabiting it's a kibosing top type tigaing daawa ang taugurits na mas malaki sa araw at nabubuhay ng wala pang 1 milyong taon. Ngayon, dahil nabuhay sila noon pang matagal na panahon at sandali lang ang itinagal nila kumpara sa mga bituin ngayon, hindi pa talaga natin natatagpuan ang alinman sa mga mahiwagang unang bituin na ito sa ating mga obserbasyon. Enero 19 na at ang universo ay napuno na ng mga bituin na maliwanag na kumikislap at sumasabog sa mga pagsabog ng supernova. Abala ang grabidad at sa wakas ay nagsimula ng bumuo ng mga unang galaksya. Maliit sila sa simula pero lumalaki kalaunan sa pagsasanib sa mga kalapit na galaksya. Makalipas ang ilang araw, isinilang ang ating galaksya, ang Daang Gatas. Sa ngayon, 6% pa lang ng edad ng universo ang lumipas. Kasabay nito, nagsisimula ng mabuo ang magandang estruktura ng universo na nakikita natin ngayon, ang kosmikong web na kahawig ng mga neural pathway ng utak ng tao. Nagsisimula ng mag-anyo ang estrukturang ito. Pinagdikit ng grabidad ang mga kumpol ng galaksya na lumalaki at nagiging supercluster na nakikita sa universo ngayon. Aabutin pa ng hanggang Abril 11 bago magsimulang mabuo ang mga unang bituin na katulad ng ating araw. Magkakaroon ang mga bituing ito ng mas mabibigat na elemento gaya ng bakal at carbon na magpapahintulot sa pagbuo ng mga sistemang planetaryo na may mabatong planeta tulad ng daigdig. Maaring ito na ang natatanging punto sa kasaysayan ng ating universo kung kailan unang nagsimulang mabuo ang mga planetang kayang suportahan ang buhay na lumikha ng isang bagong panahon sa universo. Pagkatapos, noong Setyembre 1, nagsimulang mabuo ang ating araw at maagang solar system. Sa simula, ipinanganak ang proto-araw at nagsimulang mabuo sina Jupiter, Saturn, Neptune at Uranus. Noong panahong iyon, mas malapit ang Neptune at Uranus sa loob ng solar system kaysa ngayon.
Naniniwala ang ilang astronomo na maaring may isa o higit pang ice giant na planeta na nabuo at itinapon palabas ng solar system sa puntong ito. Ang araw ay unang nagningning, pinagsasama ang hydrogen upang maging helium at sinimulan ang 10 bilyong taong haba ng buhay nito. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimulang mabuo ang mga batong planeta. Ang daigdig, Mars, Mercury at Venus ang mga inaasahan kong alam na. Pero paano naman si Theia? Si Theia ay isang planeta sa ating solar system na kasing laki ng Mars na maaring nakatakdang maging pangalawang daigdig. Ngunit pagkatapos naganap ang malaking banggaan. Nagbanggaan si Theia at ang batang daigdig natin ng may hindi kapanipaniwalang lakas na nagpadala ng mga debris na naglikaran sa buong maagang solar system. Mula sa mga abo, bumangon at nabuhay si Theia, pero hindi bilang isang planeta, kundi bilang ating buwan. Aabutin pa ng karagdagang 22 araw ng paglago sa ating daigdig, tuloy-tuloy na siklo ng mga pagsabog ng bulkan, mga panahon ng yelo at mga lindol bago may mangyaring mahiwaga. Sa pagkakaalam natin, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong universo, lumitaw ang buhay sa malalalim na karagatan ng ating batang planeta. Ang pangunahing teorya ay nagsasabing unang lumitaw ang buhay malapit sa mga ventilasyon ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang matinding presyon mula sa likido ng ventilasyon ng bulkan at tubig dagat ay maaring nag-react sa mga mineral at lumikha ng unang organikong molekula, foundation ng buhay sa daigdig. Ipinanganak ang mga unang anyo ng buhay, mga single-celled na prokaryotes. At ang mga eksaktong parehong kondisyon na ito ay matatagpuan din sa ibang bahagi ng universo. Sa katunayan, naririto pa nga ang mga ito sa ating solar system ngayon. Ang mga buwan ng Saturn, Enceladus at Jupiter, Europa ay kilalang may malalawak na likidong karagatan sa ilalim ng makakapal na yelo. Sino ang nakakaalam? Baka may buhay na nabubuo ngayon sa mga karagatan ng mga buwang iyon tulad ng nangyari noon sa daigdig. O baka nangyari na ito. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng taon, may ilang mahahalagang tagumpay na nararating. Noong Oktubre 3, nagsimulang lumitaw ang unang photosynthetic na bakterya. Sinisipsip nila ang infrared na liwanag at gumagawa ng asupre, hindi oksiheno. Pagkaraan ng ilang linggo, Oktubre 21, nagsimulang gumawa ng magandang bagay ang bagong microorganismong cyanobacteria. Ginagamit nito ang araw, carbon dioxide at tubig para gumawa ng pagkain sa photosynthesis. Ang byproduct nito ay oksiheno, and ito ang naging susi. Patuloy na dumami at dumami ang ating supply ng oksiheno. Una nitong pinuno ang mga karagatan bago napuno ang ating atmosfera. At ang Great Oxidation Event na nagbigay ng hangin para tayo'y makahinga. Mabilis na nagsimulang umunlad ang buhay. Nagsama-sama ang mga mikrobyo para bumuo ng bagong uri ng buhay na di pa nakita noon. Sa wakas, Desyembre 17 na, mga isang linggo na lang bago magpasko at nagsisimula ng mag-evolve ang mga isda sa karagatan. May mga bungo at gulugod sila. Maaga ng Desyembre 20, alas 2:15 ng madaling araw, nagsimulang lumangoy ang unang pating sa malalawak na karagatan. At makalipas lamang ang 19 na oras ang mga unang puno ay lumitaw sa mundo. Iyan ay katumbas ng 30 milyong taon matapos ang mga pating. Ibig kong sabihin, mapapaniwalaan mo ba yon? Nauna talaga ang mga pating sa mga puno dito sa mundo ng 30 milyong taon. Ang Disyembre 22 ay isang mahalagang araw. Unti-unting nagbabago ang buhay para makaalis sa tubig. Ito ang unang mahakbang sa pagbuo ng malalaking grupo ng hayop na nakikita natin ngayon. 4 na araw ang lumipas, ipinanganak ang mga dinosaur at unang mammal. Nagsimula silang mangibabaw sa lupa at kumalat sa malalayong lugar. Sa halos parehong panahon, naghiwa-hiwalay ang sinaunang superkontinenteng Pangea na bumubuo ng mga unang palatandaan ng mga kontinenteng nakikita at tinitirhan natin ngayon. Desyembre 30, isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Alas 6:38 ng umaga, tumama sa mundo ang pumatay sa mga dinosaur. Tumama ang asteroid sa gulpo ng kasalukuyang Mexico sa bilis na 20 kilometro bawat segundo na lumikha ng isang impact crater na mahigit 170 kilometro ang lapad. Lubos nitong winasak ang paligid gamit ang lakas na katumbas ng 10 bilyong atomic bombang kasing laki ng ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Japan.
Ang ganitong kalaking enerhiya ay lumikha ng isang impyerno na kayang sunugin ang mga halaman na libu-libong kilometro ang layo sa isang iglap. Nilipol ng mga lindol at tsunami ang buong mundo. Ngunit ito ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Maliit na mga partikulo ng bato at debris ang tumalsik pataas sa atmosfera ng daigdig na bumuo ng manipis na patong ng uling sa buong mundo. Bagamat ang patong ng alikabok at bato na ito ay isang ika-10 pulgada lang ang kapal, ito ay sobrang uminit dahil sa kinetic energy ng pagsabog. Dahil dito umulan ng apoy at mabilis na uminit ang atmosfera. Lahat ng mga nilalang na hindi nakabaon sa ilalim ng lupa o nasa ilalim ng tubig, sa madaling salita, halos lahat ng dinosaur ay mabilis na tinamaan ng init at namatay. Ang makapal na patong ng uling ay bumalot sa buong mundo, halos walang sinag ng araw ang nakarating sa ibabaw ng daigdig sa loob ng maraming taon. Dahil dito, bumagsak ang temperatura na lalong nagpahirap sa kalagayan ng mga nilalang na nagsisikap mabuhay. 75% ng lahat ng uri ng mga nilalang sa daigdig ay nawala na sa mundo. Isang buong magkakaibang population ng mga nilalang na hindi na muling makikita kailanman. At maswerte para sa iyo at sa akin, ang ating mga malalayong ninunong mammal ay kabilang sa iilang pinalad na nakaligtas. Ay ngayon na kung ilalagay natin ito sa konteksto ng ating cosmic calendar, lahat ng ito ay nangyayari na may natitirang 42 oras na lang sa taon. Mayroon tayong 42 oras mula sa nakakatakot na tagpong ito hanggang sa ikaw ay nakaupo rito at nanonood ng video na ito ngayon. Pagkatapos nito magbabago ang pananaw mo sa buhay na pagbigyan ka ng babala. 6 na oras ang lumipas, alas 12:59 ng hapon sa parehong araw, Disyembre 30, lumitaw ang ating unang mga ninunong unggoy. Nagsimula na ang pundasyon para sa evolution ng tao. Disyembre 31 ang huling araw ng taon, bisperas ng bagong taon. Dito magsisimulang bumilis ang mga pangyayari. Handa ka na ba? 10:15 unang lumitaw ang lahing tao sa Afrika. 1 oras matapos nito, 11:36, alas 7 ng gabi isinilang ang unang Homo sapiens. Naglalakad na ngayon ang mga tao sa mundo at may natitirang 23 minuto na lang bago maghating gabi. Tumunog ang orasan ng 11:59:31 na segundo bago maghating gabi at ngayon lang naimbento ng tao ang agrikultura. Ang trigo ay mula sa pangangaso at pangangalap naging pagtatanim at paninirahan. 14 na segundo na lang bago maghating gabi, ngayon lang naimbento ng tao ang gulong at pagsusulat sa Mesopotamia. 12 segundo na lang bago maghating gabi, at ngayon lang itinayo ang mga pyramid ng Ehipto. 7 segundo na lang bago maghating gabi, at buhay pa noon sina Archimedes at Plato, mga pilosopong Griego. 3 segundo na lang bago maghating gabi, at ngayon lang natuklasan ni Nicolas Copernico na hindi ang daigdig ang sentro ng universo. 1 segundo na lang bago maghating gabi. Ang huling 400 taon ng kasaysayan ng tao ay pinagsiksik sa huling 1 segundong ito. Sa ating kosmikong karma, ang huling segundo ng taon ay sumasaklaw sa pag-imbento ni Galileo ng teleskopyo at unang paggamit nito sa pagmasid ng kalawakan. Ang pagbuo ni Newton ng mga batas ng galaw at grabidad, ang pagkakatuklas ng kuryente. Natuklasan ni Darwin ang evolution, ang teorya ng relativity ni Einstein. Natuklasan ang estruktura ng DNA. Naganap ang unang digmaang pandaigdig. Ginawa at ginamit ang atomic bomb sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkakilala ang iyong mga magulang. Nalikha ang unang telepono, itinatag ang Amerika, natuklasan ang Pluto, at naganap ang unang heart transplant. Pagbagsak ng Berlin Wall, kapanganakan mo, Cold War at Renaissance. Lahat ng gawa ni Mozart at Beethoven, ang unang pag-ibig at unang litrato. Ang unang video, ang unang upload sa YouTube, ang unang intro ng Vsauce, ang unang video ni Astrophobie. Ikaw na nanonood ng video ni Astrophobie na ito, lahat ng iyon sa loob lang ng 1 segundo. Iyan ang perspektibo. Kung regular kang nanonood ng educational content sa YouTube tulad ng sa akin, malamang narinig mo na ang Brilliant. At may magandang dahilan kung bakit. Ang Brilliant ay isang online na plataforma para sa education na may mga kurso tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng matematika at computer science, pati na rin sa maraming larangan ng agham. At syempre astrophysics. Matututuhan mo ang ilang mahihirap na paksa sa napaka-interesanteng paraan sa mga leksyong ito dahil gumagamit sila ng practical na paraan ng pagkatuto gamit ang mga mahusay na ginawang simulation at mga pagsusulit. Gusto kong malaman mo na hindi ko ito basta inirerekomenda sa'yo.
Personal kong ginamit ang Brilliant Services noong high school matapos ko silang makilala sa isang Veritasium video. Yung calculus na kurso nila ang nagbigay sa akin ng pundasyong kaalaman sa matematika na ginamit ko sa pag-aaral ko ng astrophysics sa universidad. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang mga content na katulad ng sa akin at gusto mo pang matuto tungkol sa mga nakakaintrigang paksa na ito, i-click mo lang ang link sa itaas ng description o pumunta sa brilliant.org astrocobi at makakakuha ka ng 30 araw ng Brilliant Premium ng libre pati na rin 20% diskwento sa Brilliant Premium habang buhay. Salamat sa panonood.